Speaking of mura-mura tingi, may nag-send po sa akin ng picture and hinanap ko po ito. Nagmumura na raw ang mga taga Davao. Ayan nga po, nasa picture naman, di ba? Tambaloslos, Filipinos are not for sale. Shoot ng inamoy-amoy, sabi ng taga Davao. So, pakita ko lang sa inyo yung sinend sa aking picture. And thank you so much po sa nag-send. Pero verify ko po ito, hinanap ko yung kanilang page, hindi ko na makita. Maybe they have taken that down, the post, or baka edited po ito. Alam niyo naman, uso ngayon ng editing, di ba? So thank you po sa nag-send sa akin ito, itong actual photo. Siyempre nilagyan ko lang ng picture ni Speaker Martin tsaka ni VP Sara kasi silang dalawa yung nagka-clash. Allegedly, siyempre, 'di ba, lower house ang may idea ng People's Initiative na hindi naman dapat pakialaman ng mga kongresista at ng mga politiko, dapat people ang mag-initiate ng People's Initiative, 'di ba? So doon sa Davao po talaga particularly ay sabi nga po yung Nograles na yon, yung babaitang retokada na nagmamaldita ang pasimuno ng pag pagbibigay ng 100 pesos ayuda, maybe more, umabot nga daw ng 10K para lang po kumalap ng pirma ng mga botante. Ito yung sinend sa aking photo, binilugan niya. You know who you are, ate? Maybe she's watching right now. Ayan yung sinend na photo sa akin. Ba't ganyan? Oh, okay. Ayan. Sige, sige, sige. Okay, got it. Oh. So, PHEU Official. Pinuntahan ko po yan, yung Facebook page ng PHEU Official. Wala na po yung kanilang post na ito. Hindi ko sure mga ate at kuya kung ito ay edited. Pwede po kasing talagang merong nakatayong parang, 'di ba, yung parang banner or billboard. Canaria, hello, thank you. Um, kind of a pa-billboard doon sa gilid ng bakod. Tapos inedit na lang yung caption. Baka ito edited tong mga words na nilagay. Pwede po kasi i-tamper yan mga ate at kuya eh. Pero nahanap ko siya sa YouTube. May YouTube channel po kasi yung PHEU official. And take note ha, mga hundreds of thousands sa mga followers. So ako kumpara sa ibang mga vloggers, mga ate at kuya, tungaw talaga akyes. No? Very much minute na vlogger talaga ako, no? Molecular vlogger. Baby vlogger nga nilang sinasabi. Baby vlogger talaga. Oh. So, eto, inanap ko ang PHEU official sa YouTube, nakita ko naman. So, ayan, post nga po nila sa kanilang community. Ayan, kung i-open natin, ang PHEU official ay may 305. Kailan ko ito makakamtan, mga ate at kuya? Magka-40 mil pa lang tayo. Ano ba? Wala pa tayo sa 1/6. O, di ba? Ang lalaki ng ibang vloggers. Ako tungaw na tungaw. Kawawa naman ang cams. Kaya mag-like kayo dyan ha. Mag-subscribe din po kayo. So, nakita ko sa post ng PHE official sa YouTube kasi wala na sa Facebook nila. Kaya sabi ko, nagdududa, ayan yung mga post nila. Nagdududa ako baka kako ito i-edited. Pwede kasing edited eh. Well, minsan mali rin yung aking mga hinala. Katulad na lang yung katulad na lang nung 'di ba yung sa Lotto, yung inabutan ng cheque. Sabi ko mukha namang hindi edited kasi mukhang poor yung quality ng photo. Ay, Diyos ko, umami mismo ang manager ng Lotto. Edited nga yung photo. So minsan nabibiktima rin ako, no? Pero paminsan tumatama tayo. So kung ganito po na may pa-placard na placard bang tawag diyan? May pa billboard or may pa ganyan, may anong tawag dito? Basta. May mga 'di ba, may mga itinatayo na sa mga gilid-gilid ng daan ang mga taga Davao ng pagmumura kay Tamba. Ay patigasan ng mukha mga ate at kuya, tuloy pa rin sa pagpapapirma. So dito po pumalag na si VP Sara. Oh, pero nababatikos actually eh. Alam niyo, nalulungkot ako. Naalala mo yung nabanggit ko kahapon na may isa akong friend na parang bumaliktad na, parang pro Tamba na siya eh. Vlogger din po ito mga ate at kuya. If kung hindi siya vlogger, nagsusulat. And parang kumakalap siya ng impormasyon sa akin kung ano yung mga pwede kong ibatikos kay Galema, kay Gasolita ba, kay Queen Gasolita, nakasama sa, alam niyo makasama siya sa concert. Nanood siya ng concert, mamaya natin pag-usapan. Silang mag-asawa nanood ng concert ng mga Yawagid. Oh, where was I? Nawala na yung chain of thought ko. ah, Pia, ano ba yung binabang, ba't ko banggit si Gasolita?
Anyway, nababash nga, yun, yun, parang kumakalap ng information yung friend kong vlogger. Ano yun siya dati, anti-kuting, anti-galema rin, anti-tamba. Ngayon, pro-tamba na siya. Gustong-gusto ko po kasi yan ng Chacha, charter change or constitutional reform. Gusto na rin niyang ano to, teacher din to, kabaro ko, vlogger. Wag ko na lang pangalanan, kaibigan ko to, kabaro ko pa. So, ako naman chat-chat ako sa kanya, sabi ko parang gusto ko nang mag-abroad, parang ayoko na sa Pilipinas kasi alam niyo naman ang ginagawa ni Hello Kitty, ni Tamba, ni Galema. Chat-chat ako lagi sa kanya ng mga gano'n, nililibak-libak ko yung mag-asawa at yung magpinsan. Diyos ko po, yung pala pro-Tamba na siya mga ate at kuya. Yung friendship ko pro-Tamba na. Gigil na gigil kay Sas kung bakit si Sas daw nagbago ang tono, ganyan, ganyan. So, anyway, okay lang. Kung isi-share niyo man yung mga screenshots ng convo namin sa magpinsan at mag-asawa, ewan kong pakialam. At least hindi nagbabago yung stand ko, di ba? Nagbago man ako dahil natauhan ako, okay? Nagising akems kasi nabudol akems. Ito yung post ng iba. Kumbaga pinalalabas nila ang kagustuhan ni Pangulong Duterte. Ito ay sa page ng mga sa group ng mga pinklawan ko to nakuha, mga tat kuya. Gumagawa ng group ang mga pinklawan na pangontras sa mga group naman ng mga DDS. So ito, di ba yan, the Baweños are not for sale. Similar din sa message na to na nagmumura. Not for sale nga rin, di ba? Oh. Kumbaga, nagbago daw ang tono ni PRRD sa Chacha. Gusto ni PRRD mag-constitutional, 'di ba, convention or constitutional change or charter change or mag-proceed na tayo sa federalism. Tapos ngayon, nagbago na raw ang tono ng mga Duterte. Even VP Sara kasi nagsalita na rin patungkol dito eh. Mamaya natin putan yung message niya. So may rally mga ate at kuya sa Rizal Park. Not sure kung saan tong Rizal Park, baka Davao to. Pero may mga hawak nga po silang mga ganyan, no, mga tarpaulin na nagsasabing the Baweños are not for sale. Nililibak-libak to ng friend ko na dating anti-Marcos. Ngayon naman pro-Tamba, pro-Marcos na siya. Nagbago ang tono. Hindi ko alam, baka ensaymada na rin siya. Talagang nakakaloka ang mga ganap mga ate at kuya. Ang hindi lang naiintindihan ng friendship ko na ito, na teacher pa naman din itong katulad ko, ay kumakalat na nga yung eksena na may bayarang nagaganap. May bayaran ng, di ba yan nga, not for sale na nga ang sigaw ng mga taga Davao eh. Itong friend ko, parang bungol, parang sa kagustuhan niya na matuloy lang yung chat-chat, sumuporta siya kay Tamba. Maladyang maligno na rin ito or dyan magkano tong friend ko, wag ko na napangalanan. Friend ko naman siya. Ang hindi tumatatak sa inaagyaw niyang isipan, if you may bilihang nagaganap at mga politiko ang nasa likod ng People's Initiative tapos suporta pa rin siya ng suporta. At kaya gustong-gusto na niya si Tamba. Diyos ko po, ano nangyayari sa friendship? Teacher pa namang naturingan. Anyway, so much for that. Ayun post ng DavoToday.com. A protest rally against the People's Initiative to amend the Constitution was staged at Rizal Park. Thank you so much, KIG. San Pedro Street this afternoon. Siguro itong Rizal Park. Saan Rizal Park ito? Marami bang Rizal Park, mga ate at kuya? Baka meron din sa Davao eh. Clad in white shirts carrying banners of the Baweños not for sale. Slogan shouting, ibasura ang chacha or junk chacha. Sabi kasi na nag-post dito, Duterte's fought for constitutional reform, then suddenly went 360 turn after they left Malacanang. After daw umalis si Tatay Digong ay nagbago, kumambyo ng bonggang-bongga. Talagang 360 turn nga talaga. Kumambyo raw ng bonggang-bongga ang mga Duterte lalo na si Pangulong Duterte nung umalis na ng Malacanang. Anong meron? Sabi ng mga pinklawan. At nandito sa group na to ang friendship ko na dati ay dating DDS, ngayon parang pinklawan na ang kanyang tono. Ano ba? Anyway, sumagot si VP Sara. Basahin natin ng medyo mahaba-haba yung kanyang post, pero sige lang. Namnamin natin sa kanyang, blanco match. Bakit ang bagal match? Ayan. Kahapon lang mga ate at kuya pinost, kahapon lamang. Pabor sila sa chacha, sabi ng mga pinklawan. Ang sabi nila, papunta pa raw sa federalism, kuning-kuning. Sabi ng mga pinklawan.
Mga kababayan, ang isinasagawang pera kapalit ng pirma, ayan, friendship kong teacher, shout out sa'yo, baka nanonood ka ng vlog ko. Pera kapalit ng pirma nga eh. Ako, until now, I am favor. Again, favor, pabor, boto ako sa nabaguhin ang bulok na konstitusyon na yan, lalo't nakadikit yan kay Corecong kasi panahon niya yan, 1987 Constitution, 1986 umupo si Corecong. So parang ano niya yan parang legacy. Legacy ng mga Pinklawan or Dilawan yung 1987 Constitution. And ilang taon na nga yan sabi ko, 37 years na, right? 37 years na yan halos, di ba? Hindi pa rin nagagawa yung kanyang target na paunlarin ang buhay natin at bigyan tayo ng kapayapaan. At dito pa rin ang mga yawang mga makakaliwa, may terorista pa, magulo pa ang Pilipinas, marumi, dugyot, at purita lulu pa rin tayo. Mahirap, very poor pa tayo. So pabor ako dyan. Ang hindi ako pabor ay ang mga politikong maghahandle ng pagbabago ng konstitusyon natin. Wala akong tiwala sa mga nakaupo ngayon. 95% maybe more. Nabibilang lang sa daliri natin ang mapagkakatiwalaan. And one of them is VP Sara. Mga kababayan, ang isinasagawang pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative ay patuloy na nangyayari araw-araw sa siyudad ng Davao. O kaya napapamura na ang mga Davaoenyo. Ay, Pokemon. Asa na nga yung post na yun? O ayan, kaya napapamura na ang mga tiga Davao. O mga yawa, kamo, sabi ng mga taga Davao. Hindi nabibili ang kanilang bowan, ang kanilang boto, botri, lahat ng bo. Hindi sila bobo. Okay? Sana all, hindi bobo. Kasi yung kaibigan kong vlogger, teacher pa namang naturingan katulad ko, parang, bulag ka. Ito nagsasalita na nga ang Vice President, tuloy-tuloy pa rin daw araw-araw sa siyudad ng Davao at sa iba pang bahagi ng bansa. Isa itong refleksyon ng pagkahilig ng mga politiko na bumili ng boto. Correct. Nailed it, VP Sara. No? Na-strike mo ang ulo ng pako ng bonggang-bongga. Ito ay pagsasamantala sa kahirapan ng ating mga takot ang mga politikong umasenso ang mga Pilipino Kasi kapag ang mga tao ay umaasenso ang buhay, kaya nang mag-aral, magpaaral ng mga 'di ba, mga anak. So hindi na maloloko kapag nakapag-aral or mataas ang pinag-aralan ng mga Pilipino. Kapag dumarami ang may edukasyon, ang mga middle class na mga Filipinos, hindi madaling bilhin ng boto, hindi madaling lokohin. Diyan takot ang mga politiko. Kailangan maraming SQTR, kailangan masipag gumawa ng bata ang mag-asawa, kailangan purita ang mga Pilipino para madaling bilhin ng boto para tuloy ang kanilang pagyaman. Kaya wag kayong magtaka kung bakit ang mga mayayaman patuloy na yumayaman at ang mga mahihirap ay lalong naghihirap dahil sa bulok nating konstitusyon. Gustuhin man nating magbago, wala naman tayong tiwala sa gusto magpalit niyan. Okay. Kawalan ng respeto sa kanilang karapatan na magdesisyon ng malaya, walang takot o impluensya gamit ang salapi. Usa kini kapag panamay-tamay sa dignidad sa mga yanong katauhang Pilipino. Sinasalamin din ito ang kawalan ng pakialam ng mga politiko sa tunay na kalagayan ng mga yes. Gawan niyo ng paraan. Hindi yung mga pansarili nyo lang na interest ng mga yawa. Kamo. Diba? Ang patuloy na pagsulong sa People's Initiative at Charter Change. Asa na yun? Sa kabila ng laganap na kahirapan at kawalan ng katiyakan sa ating kapayapaan, yun yung target ng peace and order, law and order. Yun ang goal ng konstitusyon. Kapayapaan at kaayusan ay masakit na palatandaan sa kabiguang matukoy ang tunay na mga problema ng mga Pilipino at solusyonan ang mga ito. Band-aid solution kasi. Pag may sugat, takpan mo lang ng band-aid. Hindi mo ginagamot, nagnanaknak tuloy sa loob. Alam nyo na. 'Di ba? Nagnanana, pasintabi sa kumakain. So, hindi talaga ginagamot ang totoong sakit ng lipunan ng mga yawa, gid na yan. Bilang isang Mindanaoan, nababahala ako sa travel advisory na kamakailan ay inilabas ng pamahalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas dahil umano ang mga insidente ng krimen, terorismo, hala mag-concert kang yawa ka, buisit kang iring ka, tigil na rin akes. Mag-concert pa kayo mag-asawang mga yawa, kamo! Nawawala ang aking composure mga ate at kuya. Diba? Yan.
May travel advisory na, "Huwag kayong pumunta ng don't go to the Philippines, my fellow Canadians," sabi don't travel. Ang taas ng krimen, mala Pakistan, mala ano, Middle East, or yung magulo diyan, hindi naman lahat, oh. Ang insidente ng krimen, terorismo, armadong sagupaan at kidnapping ay talamak sa Pilipinas at ang mas higit na nakakabahala ay ang mga pangamba na maaaring hudyat lamang ito ng parating na mas seryosong mga problema sa seguridad kaysa sa ating mga komunidad ay gustong makipagyera ng yawa na nagpapasarap. Maybe the world is going to end kaya sila nanonood ng concert. Mamaya natin pag-usapan, no? Baka patapos na ang mundo, baka magugunaw na ang mundo kaya nagsasaya sila eh. Eh gusto makipag-away sa China ng animal tapos nagko-concert pala. Oh, sana ay unahin natin pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa sa pagpapapasok sa mga dayuhan sa ating bansa. Oo, pag ano ba 'to, pag-i-invite ng mga tourist, love the Philippines. Oh, mukhang binibigwasan na rin ni VP Sara yung dati niyang spokesperson, yung anak ni Wakwak. Oh, unahin muna natin ang Pilipinas, ingatan po natin ang ating saligang batas. Kadali, yan ang pahayag ni VP Sara. Syukran. Oh, may oras para diyan. Pwede namang i-ano yan eh, di ba? Pwede namang magkaroon ng provisions, ganun. Pwede namang, di ba, baguhin pa isa-isa. Hindi oras eh. Pabor naman ang karamihan, bulok na yan. Legacy yan ng mga dilawan, palta na yan. Pero hindi dapat ang mga dilawang na namamayagpag ngayon ang magpalit niyan. For sure, bubuduli na naman, nabudol na nga tayo ng 2022 eh. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.